Umaasa ang mga grupo ng negosyante sa bansa na mananatili sa pwesto ang mga miyembro ng gabinete na anilay nagampanan naman ng trabaho. Umaasa rin sila makakapag-appoint agad para hindi raw makaproblema sa economic continuity. Kasunod nga ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw, marami sa mga opisyal ng pamahalaan na nagsumiti na ng courtesy resignation. Dadaan pa raw ito sa pagsusuri ng Pangulo kung sino-sino ang mga karapat-dapat na makasama niya sa nalalabing 3 taon ng kanyang termino. Narito ang aking unang balita. Sinusumbatan kayo mula day one. Sa unang episode ng kanyang podcast na ilalabas itong Lunes, 2 leksyon ang binanggit ng Pangulo na natutunan daw ng kanyang administrasyon mula sa naging resulta ng eleksyon 2025. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. At dahil dyan, inanunsyo ng Malacanang na pinagsusumiti ng Pangulo ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete, kasama mga pinuno ng ahensya at presidential advisor na may cabinet rank. This is not business as usual, the President said. The people have spoken and they have expect results. Not politics, not excuses. We hear them and we will act. Sa mga susunod na araw, susuriin daw ng Pangulo naging performance ng bawat isa sa kanila at kung nagkaroon ng katiwalian sa kanilang mga ahensya at saka magpapasya kung sino ang tuluyang sisibakin at kung sino mananatili sa pwesto para tahakin ang direksyon ng pamahalaang nais ng Pangulo sa nalalabing 3 taon ng kanyang termino. Yes, mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. At ito ho ba ang panahon na makikita natin from here on again, yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik na pamumuno? Opo. Umpisa lamang to. Sa gitna ng direktibang courtesy resignation ng Pangulo, umaasa mga business group na mananatili sa pwesto mga kalihim na anilay maayos na nagampanan ang kanilang trabaho. Sabi ng Makati Business Club Chairman Edgar Chua, very good raw ang economic team ng administrasyon. Sana raw ay retain ang mga magagaling na kalihim. Ganito rin ang pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Umaasa raw sila na kasunod ng courtesy resignations ay magkakaroon ng anilay accountable at merit-based appointments. May ma-appoint na raw sana agad para hindi magkaproblema sa economic continuity. Sabi ng Management Association of the Philippines, makahanap sana ang Pangulo ng mga tamang taong kaya magpatupad ng plano ng kanyang administrasyon. Sa presentation ng mga bagong batas sa Malacanang, present ang ilan sa mga miyembro ng kanyang gabinete tulad din na DILG Secretary John Vic Remulla, PCO Secretary J. Ruiz, DOST Secretary Renato Solidum at DepDev Secretary Arsenio Balisacan na pawang nagsumiti na ng kanilang courtesy resignation. Idinaan naman ng Pangulo sa biro ang pagpapabitiw sa kanila. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? we are in flux. Isa sa mga ipinresentang batas ang pagtatatag ng Department of Economy, Planning and Development o ang dating NEDA. Bahagi ito ng kagustuhan niyang mas mabilis at mas ramdam na pakinabang ng taong bayan sa mga ginagawa ng pamahalaan. Magiging katuwang natin ang DepDev sa pagtiyak sa paggamit ng ating pondo na ipapatupad ang programa ng Wasto at naghahatid ng pakinabang sa mamamayan. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.